Part 7, Emily. Nitos. Ani Neb habang nilalagay ang earpiece niya. Mabuti na lang dala niya yon at inilagay sa bulsa ng shorts niya. Yup, sagot ni Nitos. Sundan mo si Ellie. Pabalik siya ngayon sa hotel. Andito pa ako sa labas. Utos niya habang nakatungo at inaaninag ang buhangin. Huhulaan ko kung bakit, he sighed. Nakita ko sa premises si Arkin. Nakahalo siya sa mga partygoers kanina. He saw us. Hindi mo siya na-track? That's what I'm talking about, man. Bringing love life on a mission? Anito sabay ungol. Curse of an agent. Beating of the heart. Siyempre natrack ko siya. But I got no way of telling you because of your cut-off thing. And your phone is just ringing. Nag-text pa ako, no reply. Late ko na nabasa text mo. Look, Nitos, wala akong panahon makipaglaro. Nawawala ang cellphone ko. Bantayin mo ang asawa ko and give me Arkin's location. Where's Rio anyway? Alright, cool. Awat ni Nitos sa kanya. Panina naman ang hawi niya sa buhangin gamit ang paa niya. Nakakita ko si Ellie ngayon. She's fine. Nasa loob na siya ng suite. I think she's crying. Wow, Neb. Anong ginawa mo? Inaway mo? Napangiwi siya. Bakit ba noon pa naisipan ni Emily na umiyak? Damn it, Nitos. My marriage is out of your business. Gawin mo ang pinapagawa ko. Where's Arkin? Fine. He is out of the premises. He's heading at the northeast of the resort. I got no visual. May humaharang sa akin? Dalton. Dalton. Halos sabay nilang bulas ni Nitos, tukoy ang text expert ng New Society. Partner to dati ni Nitos. Nasa Delphine Street na siya. Medyo malayo sa'yo. Damn that rat. What the hell is he doing there? Ang hanapin ng seller ang mission niya. Bakit nandyan siya? Oh, by the way, kasalukuyang ginagatasan ni Rios Inspector Galvez. Mahabang sabi ni Nitos. Ilan sila sa Delphine? Tanong niya at sa pagkakataong yon, may nasalat ang kanyang paa. Mabilis siyang tumingkayad at gano'n na lang ang buga niya ng hangin. Nakita niya na ang cellphone niya. Got my phone? He got one company. Wait, Arkin's on the move. What? Pupunta na ako long. Long do we have? Alerto niyang sabi at nagsimula na siyang tumakbo. Negative. He's on the main road. Mukhang nagpakita lang siya sa'yo. Ani Nitos at napatigil siya. Again, frustration on his guts. Cool it, man. Marahil nakita ni Nitos ang itsura niya. I got him. Alam mong kaya ko siyang sundan. Let's call it a night. Bumalik ka na sa asawa mo. Cut me off. Tila pagod na pagod niyang utos. As you wish, sweet lover. Ani Nitos at tinanggal niyang muli ang earpiece sa kanyang tenga. Sa hallway sa tapat ng kanilang suite, naghihintay si Emily. Balisang-balisa siya habang inaabangan ng pagbalik ni Neb. Umiiyak pa rin siya. Malaki ang kasalanan niya sa kanyang asawa. Ginalit niya ito. Kaya baka anumang oras saktan siya nito. Nakaramdam siya ng takot hanggang sa makita niya si Neb. Nagmamadali niya tong nilapitan. Nagtataka naman tong nakatingin sa kanya. Bakit nasa labas ka? I'm sorry. Kaagad niyang sabi dito sabay hawak sa magkabilang braso nito. Takot na takot siya habang panay ang iyak. I'm so sorry, please. Hindi ko sinasadya. Ellie? Tila nagtaka si Neb sa kanya. Tinatanong kita bakit narito ka sa labas. Come on, sa loob tayo mag-usap. No! Nahintakutan niyang agap sabay bawi sa kanyang brasong hinawakan nito. Ayoko. Ayokong pumasok sa loob. Sasaktan mo ko? What? Kunot na kunot ang noon nitong tanong. Lumapit mo nito sa kanya ngunit umatras siya palayo. Ellie, ano ba? Halika na. Huwag kang lalapit sa akin. Aniya habang umiiyak pa rin. Nagsimula na siyang manginig. Galit ka sa akin, sasaktan mo ko. Siyempre hindi. Anito at marahas na nagbuntong hininga. Damn it, Ellie, come on, pumasok na tayo, we will talk. Ayoko, sigaw niya at tinalikuran. Tumakbo siya palayo. Ellie! Tawag sa kanya ni Neb at di pa siya nakakalayo nang maabutan siya nito. Hinagip nito ang kanyang bewang at pinigilan siya. Nagpumigla siya. Bitawan mo ko, ayoko sa'yo. Panay ang iwas niya. Pinilit niyang alisin ang pagkakayakap nito sa kanya, ngunit mahigpit ang hawak ni Neb. Ellie, stop it. Saway nito sa kanya habang hinihila siya pabalik ng suite. Ano bang nangyayari sa'yo? No! Bigla nitong tinakpan ang bibig niya. Napigil ang pagsigaw niya. Ellie, please stop. Sabi naman ni Neb.
Nabuksan nito ang kwarto nila. Hila-hila siya papasok. Noon siya binitawan ni Neb. Mabilis nitong naisara ang pinto. Siya naman ay umatras palayo dito. Pumesto siya sa kabilang gilid ng kama malayo sa kanyang asawa. Hindi niya maintindihan ng sarili kung saan nanggagaling ang takot na nararamdaman. Pakiramdam niya anumang oras sasaktan siya ni Neb dahil ginalit niya ito. Ellie, relax. I won't hurt you. Come here. Sabi nito at sinusubukan siyang lapitan. Ayoko. Lumakas ang kanyang pag-iyak. Ayoko. Muli siyang nagtakang tumakbo palapit sa pinto, ngunit muli siyang nahuli ni Neb. Ellie, ano ba? Palibhasa, matipuno ang katawan ni Neb at siya ay may kaliitan at balingkinitan ang katawan kaya madali siyang naikulong ni Neb sa mga bisig nito. Calm down, sweetheart. Hindi kita sasaktan. Panay ang sabi ni Neb habang pinipigilan ang pagawala niya. Shh! Relax, sweetheart. Please, tama na. Hanggang hilahin siya ni Neb patungo sa banyo. Binuksan ito ang ilaw at mabilis siyang naitapat sa shower at saka binuksan yon. Napasigaw at nagulat si Emily nang maramdaman ang pagtama ng malamig na tubig sa kanyang katawan. Pakiramdam niya noon lamang niya naranasang mabasa ng ganong kalamig. Taas-baba ang balikat sa paghabol niya sa kanyang paghinga. Neb? Nahanginig ang tinig niyang tawag sa kanyang asawa. Basang-basa siya, kasama ng damit niya at ganon din to. It's okay. Ani Neb, saka nito iniangat ang suot niyang shirt dress. Mabilis nitong natanggal yon, naiwan ang kanyang underwear. Relax, Ellie, you have to calm down. Basa ka na. Ani at nakatitig sa nababasa na rin itong katawan. Unti-unti nang kumakalma ang pakiramdam niya na napapalitan naman ng kakaibang sensasyon dahil sa pagkakatitig niya sa basang katawan ng kanyang asawa. So are you? Sambit nito sa bibaba ng mukha nito sa kanya, sabay si El ng marubdob na halik. Kaagad na tigon ni Emily ang halik. She quickly opened her mouth. She let him explore her sanity. Kumilos ang kanyang kamay at iniangat ang suot nito. Umangat ang mga kamay ni Neb upang hayaan siyang tanggalin yon. She then desired his body with her playful mouth. She watered her thirst by the water dripping on his muscles. Sinandal siya ni Neb sa pader. His hands naughtily squeezed her soft skin down to her chest, unclipping her bra, exposing her heart and breast. Napaliyad si Emily nang sakupin ng bibig nito ang kanyang dibdib. Kasunod ang nasisiyang ungol. Sweetheart? Anang tila na mamaos nitong tinig. Muli siyang hinalikan nito, with his tongue playfully nibbled inside her own. Abala ang mga kamay niya sa pagtanggal ng botones ng suot nitong shorts, hanggang sa maabot niya ang loob niyon. Kaagad niyang nahawakan ang kahandaang naroon. Oh, Ellie, that was good. Neb was silently shouting in pleasure. Mula sa pagkakatuon sa pader, kumilos ang kamay nito. Halos sirain ang kanyang suot na lace sa pagtanggal. Sabay buhat sa kanya parap dito, making her thighs apart and her legs wrapped around his waist. I'm taking you now? Marahas na sabi nito, sabay bulusok nito sa loob niya. Ganon na lang ang singap niya nang sa gitna ng pagragasa ng tubig sa kanilang katawan ay ang pagragasa din ng kanilang indayog sa nakaliliyong kaligayahan. Alam ni Neb na bumilang ng oras na naroon siya sa gilid ng kama. Nakaupo, tinititigan ang kanyang natutulog na asawa. Patagilid tong nakahiga paharap sa kanya. Wala itong saplot sa katawan at ang tanging bumabalot dito ay ang blanket. Such an angel! Mahinang sabi niya habang humaplos ang likod ng palad niya sa pisngi nito. Kailangan niyang gisingin si Emily. Ngunit hindi niya napigilan ang sariling panoorin ang pagtulog nito. He can't help it. Napakaganda ng tanawin sa kwartong yon. Naroon ang pinakamagandang babae para sa kanya. Ang tayong babaeng pagmamayari ng labing nais niyang halikan. Ang tayong katawang nais niyang angkinin at ang natatanging puso na nais niyang mahalin. Hey, lover boy? Narinig niya ang tinig ni Nito sa kanyang punong hininga. Kailangan niyo nang umalis. Napabuntong hininga si Neb. Alam niyang kailangan niya nang gisingin si Emily. Kailangan niyang sabihin na mapuputol ang kanilang bakasyon at babalik na sila ng Maynila. Tulad ng madalas niyang gawin. Ilalayo niya ang kanyang asawa sa panganib sa mga taong nais tungkunin sa kanya. Are you sure we're good to go, Nitos? Halos pabulong ng tanong sa pag-aalalang magising si Emily. Yes, she's fine. Legal drug ang morning glory seed na yon. Gatas sa tulog lang katapat niyan. Gusto lang na naglagay sa juice na mapraning ka.
Kumpiyansa namang tugon ni Nitos. Muli siyang nakaramdam ng galit nang maalala ang tungkol sa ginawang paglalagay ng extracted lysergic acid sa juice na nainom ni Emily. Tama ang hinala niya. Lumiliit na ang mundo nila. Kumikilos na ang society upang makuha ang asawa niya. But how about my wife's condition? Her heart? Aniya. Okay pa. Anong tinig ni Rio. Walang epekto yun sa pacemaker niya. Don't worry. And the last time we checked, sinitos muli. That heart is still beating for you, my man. Huwag kang mag-alala. May gusto pa rin sa'yo ang asawa mo. Di napigilan ni Neb ang mapangiti. Asshole. Malakas namang tawa ang isinagot ni Nitos. Umiling na lang siya at saka napapabuntong hininga. Yumuko at nilapit ang kanyang muka sa tulong ni Emily. Hinalikan niya ang labi nito. Sweetheart, malumanan niyang panggigising dito. Sweetheart, muling bumaba ang kanyang labi patungo sa labi ni Emily. He wanted his way of waking her up the sweetest. Ang gusto niya, siya ang unang nakikita ng asawa niya sa tuwing magigising ito. Tulad din ng gusto niyang si Emily ang nakikita niya sa tuwing magsisimula ang araw niya. Nakiramdam ng pagtugon si Neb. His wife was awake. Lalo niyang nilaliman ang halik. He reached her nape and massaged her there softly. Saka narinig ang pag-ungol nito. Good morning. Anang paos na boses ni Emily. Nakapikit pa rin to, ngunit nakangiti. And he knew that smile was for him. Ang aga mo nagising. I like watching you sleep eh. Sagot niya at nakarinig siya ng tila na iinis na ungol. Get a room, dude. Ang keso nyo. Sabi ni Nitos. We're in a room, weirdo. Aniya at biglang nagmulat sa Emily. Kumunot ang noon nito. Nagtatakang tumingin sa kanya. Ano? Tanong nito na tila sinisigurado din kung tama ang narinig o kung may marinig na ito. I said wake up. Pagsasinungaling niya. May sinabi kang weirdo. Ngumiti siya. Wala. Tsaka umayos ng upo. You're still dreaming, I think. Wake up, wife. Gumiti ito at saka patamad na kumilos. Siya naman tumayo at nilapitan ang naiayos niya ng mga gamit nila. Gamit natin yan. Nilingon niya si Emily. Nasa kama pa rin to at bahagyang nakabangon na. Ang mga siko ay nakatoon sa kama at sa lubong ang kilay na nakatingin naman sa gamit nila. Yes, uuwi na muna tayo. Sagot niya sa baybuga ng hangin. He sensed his wife disapproval. Ano? Natural na magulat ito. Tuluyan na tong nagising sa kainipon ng bedsheet, patakip sa katawan nito at bumangon. Kararating lang natin kahapon. Ni wala pa nga tayong nagagawa sa itinerary natin. Tapos, uuwi na? Ano bang nangyayari sa'yo? Don't tell me, it's Rio again. Sabihin mo na ang tungkol sa juice. Narinig niyang sabi ni Rio. Wow, ang ganda ng love triangle ninyo. Ano to, bromance? Lalaking pinagsasilosa ni Ellie? I wonder, saban ni Nitos. Walang kinalaman sa Rio dito. Uuwi tayo ng Maynila para ipa-check up ka. Something happened yesterday. Sabi niya at takang nakatingin sa kanya, si Emily. Hindi mo ba naaalala? Ang weird mo kahapon. You're somewhat acted like a war freak. Nagpapanik ka kahapon. It's very unlikely of you. Talaga? O dahilan mo lang yan? Hindi naniniwalang sabi nito. Muli siyang nagbuntong hininga. Nagtataka ako kaya inalam ko. May hallucinogen drug na nilagay sa juice na ininom mo kahapon. Yung binigay sa'yo sa lobby, it took you on high. Wala akong maalala. Panay ang iling na sagot ni Emily. Madalas walang naaalala ang nakakainom nun, sagot niya. Muli itong umiling, saka kumilos at takmang lalapitan ang bag nito nang pigilan niya. Inayos ko nang isusuot mo. Tinuro niya sa may upuan ang inihanda niyang damit nito. Kompleto na yon kasama na mga undergarments. Umismid ito sabay iling. Naman, inayos mo na talaga na parang di na ako makakatanggi sa gusto mo. We have to go home. Neb, I think you need to rush. Biglang sabad ni Nitos. Naalarma siya. Nakakasagap ako ng signal, papalapit sa hotel. It's the strike team. You're outnumbered. Malaki-laki ang welcoming party mo. Lumayo sa Neb kay Emily upang di nito marinig ang pakikipag-usap. Kasama ba nila si Arkin? I can see the whole team. Same team na kasama mo sa ops dati. It's not Arkins, sagot ni Nitos.
Move Ellie out of the area, Neb. They are after her. Alam niyang mag-isa ka lang. Si Rio, where's Arkin? Halos hindi bumubuga ang bibig niyang sabi. Kasabay ang malalim na pag-iisip kung bakit wala ang anak ng command ng society, may ibang plano si Arkin sa kanya. Naunahan siya ni Arkin. Ang plano, pupuntahan niya na ang location ni Arkin upang alamin kung hawak na nito ang cellar. Papasundo niya si Emily upang bumalik na pa Maynila. Ngunit biglang nagulo ng bigla. Pasugod pala si Arkin sa kanya. Siguradong si Emily ang dahilan. Hindi tayo uuwi hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoong dahilan. Ellie, please, wag na muna ngayon. Kailangan niyang patigilin si Emily nang maling makalapit dito. Sa sasakyan na ako magpapaliwanag. Now, I want you to get down to the lobby and wait for me there. Please, sweetheart, magbihis ka na. Wala na tayong oras. Neb, agap nito at pilit na kinukuha ang atensyon. You have all the time to explain, will you? Kaya pwede ba? Tama na yung pag-iwas mo. You have 15 minutes to convince her, Neb. They're moving fast. Sinitos. Na-frustrate na siya. Magbihis ka na't bumaba. Tatawag ako sa lobby para magpatulong na ibaba ang gamit natin. Mariin niyang utos sa kanyang asawa habang nagdadial sa telepono. No. Hello, please send someone here at room 2048. We're checking out. Aniya sa sumagot sa kabilang linya, sabay pa ba pagkatapos. Ellie. Aniya sabay buga ng hangin. Get dressed. Now. Pinakatitigan niya si Emily upang iparating dito na hindi na magbabago ang desisyon niya. Na wala na tong ibang choice kundi sumunod sa kanya. Tiningnan siya na masama ni Emily at padabog na inalis sa nakabalot na bedsheet dito. Walang pakialam kahit nahantad ang hubad nitong katawan sa kanya. Mabibigat ang hakbang na tumungo sa banyo. Huwag ka nang maligo. Muli niyang pigil dito. Di naman makapaniwalang nilingon siya ng asawa. Her shocked eyes never complimented her alluring naked body. Kung di lang sila sasalakay ng kalaban, malamang siyang sumalakay sa kanyang asawa patungo sa kama. Ngunit kailangan niyang pigilan ng sarili. Magbihis ka na. 12 minutes, sinitos muli. Do it, Ellie. O gusto mong ako na magbihis sa'yo? Sinadya niyang hindi lagyan ng emosyon ng salitang yon. Walang magawang nagbihis si Emily. Siya naman hinarap ang kanyang cellphone at nag-type. Location. Anang text niya at saka pinindot ang ipinadalang mensahe. Mabilis namang dumating ang sagot. Lobby. Bahagyang nabawasan ng pag-aalala niya na matanggap ang text na yon. Malaki ang maitutulong nun kung sakali. Strike team ang kaharapin nila at alam niya, di magiging madali ang mangyayari kung sakali. Bilib din naman ako sa'yo. Saan ni Emily habang nagbibihis? You drag me to this paradise and promise me a whole package of vacation. May pa-honeymoon ka pang nalalaman, tapos sa arte-arte ka na parang laging may mali, na may nangyayari and then what? Nang lumingon siya upang tignan si Emily ay bihis na ito. Sumunod ka na lang muna. I told you, kailangan mong magpa-check up. Hindi mo ba naisip na pwedeng may nagtangka sa'yo o sa'kin? Hindi natin alam, di ba? Please naman. Nakita niya ang galit at frustration sa mga mata ni Emily. Gusto niyang aluin to. Sabihin hindi rin niya gustong umalis sila kaagad doon. Kung siyang masusunod, ibibigay niya lahat ng gugustuhin nito. Ngunit mas mahalaga ang kaligtasan ng kanyang asawa sa kahit ano pang bagay. At doon siya nahihirapang magpaliwanag kay Emily. Come on, why don't you just admit it? You only pulled me here just to have a wonderful sex, right? Oops, sinitos. Bahagya siyang natigilan. Bumalik kasi sa kanyang alaala ang nangyari sa kanila nung nakaraang gabi. Emily was one hell of an intense wife. Ang nangyari sa kanila sa shower, nasundan parang nasundan. Ibang Emily ang nakasama niya. Marahil dahil sa epekto ng drug na nainom nito. She was close to being a wild temptress, a wild hungry animal, and he agreed that it was a wonderful and blissful night. Ngunit hindi lang yun sex para sa kanya. He made love. He expressed his undying love to her last night na tila hindi naramdaman ni Emily. At nakuha mo na yun, kaya iuwi mo na ako. Just like any paid maiden. Galit at tila puno ng sakit nitong sumbat sa kanya at padabog na lumabas ng suite. Ellie! Sinubukan pa niyang tawagan to ngunit sumara na ang pinto. Bumigat ang pakiramdam niya. Pababa na siya. Nice one. Aninitos na nagbiro pa. Shut up. Hindi to madali para sa akin. Saway niya kay Nitos. Pwede kong padaliin para sa'yo. Anang isang tinig mula sa kanyang likuran.
Mabilis siyang napalingon at di na siya nagulat na makita si Arken sa may bintana sa kanyang likuran. May hawak na armas, nakatutok sa kanya. Kaagad niyang napansin ang silencer sa dulo niyon. Arken? Hindi siya kumilos. Oh no! I'm sorry, dude. Blocked ang tracker niya kaya hindi ko siya nakita. Damn it, it's Dalton. Naisahan niya ako? Binura din niya ang visual ni Arkin kaya hindi ko siya na-trace. Damn you, nerd. Makakaganti rin ako sa'yo. Ines na paliwanag ni Nitos. Surprised? Hindi ako nakita ng kaibigan mong nerd. Rad? Say what? Halos sumigaw na si Nitos sa narinig. Alam nitong siya ang tinutukoy ni Arkin. Napikon si Nitos. Don't forget that you all trained under one umbrella. My father's umbrella? Ani Arkin. Yeah. Sa butas na umbrella ng tatay mo. Kaya nga nakalabas kami, di ba? Eat your own shit, asshole. Relax, ako nang bahala dito. Aniya kay Nitos. Di naman kasi to naririnig ni Arken. Make sure he's gonna eat his own dirty dust, my man. Ipalapa ko yun sa muscles ko eh. Galit na sabi ni Nitos. Still babysitting that nerd rat? Come on, Neb. Tigilan mo ng pagiging kapatid sa kanila. Hindi niyo matatalo ang society? And that woman you married, I'm gonna get her. Then my mission is accomplished. Sabi ni Arky na nakatutok pa rin ang baril sa kanya. Assault rifle ang hawak niya, Neb. Wala kang armas. Careful. Si Rio, alam ko. Aniya habang pasimpeng ginagala ang mata upang makakuha ng anumang bagay na maaaring magamit. Noon tumunog ang doorbell. Yun ang hinihintay niyang pagkakataon. Maingat niyang nilapitan ng pinto. Si Arky naman mataktik ang ibinaba ang baril, pumesto sa hindi makikita ng bellman. Dalton, target on the way to the lobby. Status. Narinig niyang sabi ni Arkin. Animoy sinasadyang iparinig sa kanya. Tiningnan niya to ng masama nang maisara ang pinto. Ito na po lahat, sir? Tanong ng bellman at yumuko upang buhatin ang bag niya. Ngunit biglang ipinutok ni Arkin ang baril at tinamaan sa likuran ng bellman. Nagulat man, mabilis niyang sinalo ang lalaki bago pa man ito bumagsak. Mabilis siyang umatras at naabot ang bread knife na nakapatong sa service cart. Mataktika niya yung inihagis kay Arkin. Tumama yon sa balikat nito. Doon siya nakahanap ang pagkakataon kaya't mabilis niyang nilapag ang walang buhay ng bellman at isinugod si Arkin. He grabbed his arm to try to pull the rifle away from him. Ngunit mabilis nabawi si Arkin. Sinuntok siya nito. Tumama yon sa kanyang panga and it hurt him. Gamit ang kanyang lakas ay pilit niyang iniangat ang mga kamay nito upang mailayo ang rifle sa kanya. But since Arkin had the same build as him, he had a hard time doing it. Kaya ginamitan niya to ng headbat. Ininda yon ni Arkin, kaya inulit niya yon. Napatras ito ngunit di niya nagawang agawin ng rifle at takmang itututok yun sa kanya na makabawi ito ng sipain niya yon. Tumalsik ang rifle. Gamit ang natutunang fighting skill mula mismo kay Arkin, inundan niya na isang malakas na uppercut ito. Just like what Nito said. Eat your own dirty dust and get killed. Sinundan pa niya yon na isang flying kick. Ngunit nasalo ni Arkin ang paa niya at iniikot siya. Then again, he managed his balance. Ngunit pagtayo niya, si Arkin naman ang sumipa sa kanya. Nasaktan siya at sa lakas noon, napaatras siya at sumadsad siya sa pader. Akmang lalapit si Arkin sa kanya. At susundok sana ng pigilan niya. Then they exchanged powerful punch and dueled to a fist fight. Palitan lamang sila ng suntok at palitan din ng tama sa mukha, pati na sa iba pang parte ng katawan. Blood started to squeeze into their faces. Pakiramdam ni Neb muli siyang bumalik sa basement camp ng society at tinitrain siyang muli ni Arkin. Sumigaw si Arkin na makita siyang off-guarded at binigyan siya ng isang malakas na suntok sa katawan. Namilipit siya sa sakit. Sinundan pa yun ng suntok dahilan upang mapahiga siya sa sahig. Pain escalated into his system. Lumuhod si Arkin sa ibabaw niya. Sinakmal ang leeg niya. Sinakal siya nito. Pilit niya tong pinipigilan gamit ng kanyang mga kamay. Give up, Vero. Hindi niyo mapipigilan ang society na makuhang nerd aid. I'm telling you, si Emily ang papatay sa inyo. Nanggigigal na sabi ni Arkin na lalo pang diniina ng pagsakal sa kanya. Kinapos na siya ng hangin, ngunit pinili niyang paganahin ang isip niya.
Give me Emily, and let us finish the mission. No! Hirap na hirap niyang sagot. Sabay nakapa niya ang rifle na naroon lamang at inihampas iyon kay Arkin. Bumagsak ito sa sahig. At sa kahit na hirap pang makabawi ng hangin, nagawa pang hampasin muli ni Neb ang mukha ni Arkin. At isa pa, hindi niya na to hinayaang makabawi pa. Hindi mo makukuha si Emily? Buong lakas na sigaw habang panay ang hampas kay Arkin kahit alam niyang nawalan na to ng malay. At nang makitang hindi na ito kumikilos, tinutok niya ang rifle dito. Nanginginig ang buong kalamnan na ini-unlock ang rifle. Gigil na papuputukan ito at tuluyan ng papaslangin. Neb, he's down! Biglang saway ni Rio. Napilitan siyang tumayo at sa hirap na estado ay kumilos. On the way na si Dax. Get out of there! Pagkarinig noon, inihagis niya na ang rifle sa kama at mabilis na lumabas ng kwarto upang sundan ng kanyang asawa.